Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Tatalakayin ngayon ang talatang James chapter 1 verse 19. Sabi po sa talatang ito, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak. Be quick to listen, slow to speak, and be slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. So, ayun. Sa talatang ito ay tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng open communication and kung paano mapapaigting or yung mapapahealthy yung relasyon natin sa ating pamilya sa pamamagitan ng communication. So, sa unang teaching, sabi rito, safe environment encourage healthy communication. So, ang isang environment, ang isang pamilya, ang isang relasyon, para maging healthy yan, para hindi nakaka-drain, para hindi nakaka-stress, ang pinakang susi doon ay communication, ay pakikipag-usap. Ganun. So, lahat ng hindi pagkakaintindihan, kailangan pag-usapan. Lahat ng kung anong problema, kailangan magkaroon ng open communication. So, sa ikalawang teaching, punta na tayo. Ang sabi rito, first rule of communication, one talks, the other one listen. So, ang pinakang unang rule daw, ang pinakang batas para magkaroon ng magandang communication or ng open communication ay dapat daw ang isa ay kapag ang isa ay nagsasalita, dapat yung isa makikinig. So, dapat ganun lang yun na dapat na para magkaintindihan tayo, para magkaroon ng maliwanag or clear na pagsasama na communication. Dapat kapag yung isa nagsasalita, dapat yung isa naman makikinig. Dapat yung isa naman ay handang makinig. Dapat open ears. Ganun. So, dapat bibigyan ng pansin or wag babaliwalain yung hinanaing or yung hinanakit ng isa. So, ayun, dapat yung isa nakikinig, yung isa nagsasalita, yung isa dapat nakikinig. So, punta tayo sa ikatlong application. Ang sabi rito, open line communication develops a healthy relationship. So, kapag daw ang isang relasyon nagkakaroon ng open line, ibig sabihin ng open line communication walang tinatago or walang limit yung pagsasalita. Nasasabi mo kung ano yung nararamdaman mo, nasasabi mo kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kumbaga, hindi ka nagpipigil, hindi mo napipilter, ganun, walang pakundangan, parang ganun. Kumbaga, naisasabi mo at nailalabas mo kung ano yung gusto mo. So, dapat ganun dapat ang isang relasyon para maging healthy. Dapat may ganun kayong mindset na lahat ng gusto, lahat ng nararamdaman, kailangan masabi. So, punta tayo sa unang application. Ang sabi rito, everyone must be quiet to listen and slow to speak.
So tayo naman, kapag nakikinig tayo, dapat quiet lang. Dapat tahimik lang tayo kapag nakikinig. Hanggat hindi pa tapos magsalita yung isa, hanggat hindi pa nasasabi lahat ng problema, o hanggat hindi pa nasasabi lahat ng hinanakit, huwag tayong magsalita. Ganun. So, ikaw naman na dapat slow to speak. Tayo naman na nagsasalita, dapat malumanay. Dapat may nahon. So, ganun lang ang sikreto para magkausap kayo ng mabuti. Yung isa, kapag nagsasalita, makinig ka. Ikaw naman, pag nagsasalita ka, dahan-dahan lang para maintindihan ka. So, punta tayo sa ikalawang application ang sabi, everyone must be slow to anger, offering to a safe environment. So, dapat tayo mahaba yung pasensya natin. Hindi tayo basta-basta nagkagalit, ganun. Hindi tayo basta-basta mainitin ang ulo. Nang sa ganun, magkakaroon tayo ng safe na environment. So, sa ikatlong application na sabi rito, everyone must commit to make everyone feel safe and understood. So, dapat tayo maging committed tayo na iparealize natin or iparamdam natin sa partner natin na handa natin silang intindihin at handa natin silang pakinggan. Kung ano man yung mga problema nila, kung ano yung mga gumugulo sa isip nila, dapat handa tayong pakinggan yun. So, ayun lang. Yun yung sekreto sa ang sekreto sa healthy relationship is talagang open communication and mag-usap lang, ganun. So, yun lang. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. Medyo ganito lang yung setup ngayon kasi bawal na mag-ingay. Gabi na, bawal na maingay, kaya ganito yung setup ngayon. Pero ayun, sobrang dami yung natutunan habang pinapanood ko yung video. Maraming salamat po. Glory to God.